89.3 Smile Radio. This is to inform the public that Smile Radio is not liable to anything that the next program will discuss on air. The radio station is encouraging responsible broadcasting to all our clients. In case of any illegalities which will occur therein, Smile Radio will not be responsible. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Kami po ay nagaanyaya na makinig at subaybayan po ang aming programa na pinamagatan namin Islam is Solution for Humanity. Ito po ay mapapakinggan natin sa araw ng Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito lamang po sa Bataan Station 98.3 FM Smile Radio. Ito po ang inyong lingkod na tagapagsalita, Imam Saleh Beray, kasama po ang mga kapatiran sa likuran ng programang ito. Muli po ay inaanyayahan po namin kayo sa isang programa na kung saan ang siya pong magbibigay ng lahat ng kasagutan sa lahat at samot-saring suliranin o problema ng tao hinggil sa kanyang pananampalataya na kasagutang katotohanan at walang kasinungalingan. Tayo po ay magkita-kita at magkatagpo-tagpo sa programang ito sa araw ng Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, insyaAllah. Wassalatu wassalam walhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah, muli po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan po pinahintulutan tayo muli na magkasama-sama muli sa araw na ito sa ating programang Islam Solution for Humanity, na kung saan po ito ay mapapakinggan tuwing Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Dito po lamang sa ating programa, sa ating radio station 98.3 Smile FM, Balanga Radio Station. At sa mga nais po mapanood tayo ng live sa ating program, ay type lamang po sa inyong mga internet or mga cellphone ang www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Sa mga nais naman pong magbigay ng katanungan, ay maaari po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa numerong 0929-994-2366 o di naman kaya sa 0998-649-72250. Ulitin po natin, 0929-994-2366 o kaya 0998-649-7250. At maaari rin po tayong tumawag sa telephone hotline na 472-371-993. Opo, dito po ay maaari tayong tumawag upang makapagbigay ng suhestyon ng live on air sa ating programa. So, alhamdulillah, bago po natin umpisahan ang paksa, inshallah, tayo muna po ay babati sa ating mga kapatiran sa panampalatayang Islam ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At gawin po, binabati po natin ang pamilya ng ating mahal na Ustad Saleh Beray dyan po sa Lubao, Sister Jana at ang kanyang pamilya. At gawin po ang aking pamilya, alhamdulillah. So gawin din po sa ating kapatid na si Sister Zainab dyan sa Japan, na kung saan po isa mga masugid nating tagapakinig at isa sa mga, inshallah, binahintulot ng Allah na tumutulong sa ating programa. Opo, naway biyayaan kayo ng Allah at naipatalagin kayo sa pananampalatayang Islam, Sister. Ganoon din po sa ating kapatid si Sister Rose. Binabati po natin sila ng Assalamualaikum warahmatullah. At ganoon po sa ating kapatid na si Efren Ayub Sibug, na kung saan po ay nasa California, na nakikinig din po at nanonood ng live sa ating programa, inshallah. Ganoon din kanyang may bahay na si Sister Mariam. Welcome po sa ating programa. Assalamualaikum warahmatullah.
Ganoon din po sa ating kapatid dyan sa Guagua, sila Abdul Jalil and Soraya, ang kanyang may bahay at ang kanyang pamilya. Opo, ganoon din kila Nasir Timan at ang kanyang pamilya po. Binabati po namin kayo ng Assalamualaikum warahmatullah. Ganoon din po sa palengke ng Balanga at sa palengke ng Orani at kay Pres Malado at kay Brother Sultan. Ganoon din po sa ating kapatid dyan sa Balanga sa Orani, yung Pres dyan, si Pres Abdul Malik. Assalamualaikum po sa inyong lahat dyan. Alhamdulillah, ganun po sa ating mga kababayan na kapatid sa pananampalatayang Islam dyan sa gitnang silangan. Binabati po namin sila ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ganun po sa Guagua, Pampanga at Lubao, Pampanga. Binabati po namin kayo dyan. Assalamualaikum po mga kapatid. So alhamdulillah, bago po natin pisa na sa mga nais po muling panood dating programa na kung saan po ay na-miss nyong panoorin o hindi nyo napandakaraan, ay pwede nyo po i-type sa inyong YouTube ang Saleh Biray o kaya ang Rowan Biray. Saleh, S-A-L-E-H B-I-R-A-Y, o kaya naman po sa Rowan Biray, R-H-O-W-A-N, Biray din po as in victory. So, alhamdulillah, inshallah, balik na po natin ang pagkakataon kay Brother Ustad Saleh Biray upang maumpisan na natin ang napakagandang paksa, inshallah. Ganoon din po ay bago natin bigay siya, binabati rin po natin ang ating mga kapatid. Kasama po natin sila Lakis, si Brother Lakis Alfonso at kanyang mga may bahay at ang mga kapatid siya ng Alfonso family. Binabati po natin sila. Alhamdulillah. Brother, siya yung pagkakataon. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala barakatuh. Alhamdulillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ang lahat po ng pagpupuri ay sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Pinupuri po natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at palagi sa Kanya tayo humihingi ng tulong at kapatawaran. Kaya naman po, ako ay nagpapakupkup sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala laban sa aking masamang sarili, ganun din sa aking masasamang gawa. Kahit ang sino mang pong pinatnubayan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas ay walang makapagliligaw sa Kanya. Kaya't ganun na lamang po ang pasasalamat nating mga kamusliman. Nalinikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na pumipintig sa ating puso ang La ilaha illallah. Walang tunay na karapat-dapat na Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ako po ay sumasaksi na walang karapat-dapat sambahin maliban lamang ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sino mang iligaw ay walang makapagbibigay na patnubay sa kanya. At ako rin po ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at alipin. Sumakanya nawa ang kapayapaan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din sa kanyang mga pamilya at mga kasamahan, at ganun din sa mga patuloy na sumusunod sa kanila hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Sige po, at tayo ay dumako sa ating pagsasaluhan sa araw na ito. Ano po ba ang paksa natin sa araw na ito? Napakaganda po, napapanahon po. Ang paksa po natin na pagsasaluhan sa araw na ito ay patungkol po sa mga gawaing mayroong kinalalaman ito sa pagsamba sa dakilang manlilikha na kung tatawagin sa salitang Arabic ay ito po'y tinatawag na bid'ah. Ito po yung gawaing sakop lamang po nang may kaugnayan, may kinalalaman sa relihiyon ang ating pinapaksa. Hindi po ang bidadunya, kundi po ito ay bidadin. Ito po yung bagang gawaing bago, na kung saan bagong gawain sa tunay na relihiyon na hindi ito
iniutos ng manlilikha at hindi rin iniutos at ginawa ng mga propeta at sugo, lalong-lalo na po ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam po ba natin ang bid'a ay isa po itong kasalanang masahol pa sa tinatawag na major sin. Yan po ang totoo. Mamaya po aalamin natin kung paano naging masahol na kasalanan ng gawaing bid'a kaysa sa mga gawaing major sin. At ito po ang bid'a na ito. Ito po ay gawaing hindi po ito tunay na mula sa aral na tunay na relihiyon ng dakilang manlilikha. Yan po ang totoo. Kapag ang tao ay gumawa ng bid'a, ay hindi po yan galing sa katuruan ng tunay na relihiyon ng manlilikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo po ba na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Makinig po tayo mga kapatid na mga kamusliman, ganun din po sa ating mga kababayan. Ito po ang aming pananampalataya, kumpleto at ganap, na sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, chapter 5 verse 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ano pong ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na liwat? Sa araw na ito, bago po mamatay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, araw po ng Biyernes sa bundok ng Arafah, doon po sa Hajj, last farewell po ng prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan i-reveal ng Allah subhanahu wa ta'ala ito. Dahil malapit nang mamatay ang prophet sallallahu alaihi wasallam, ginanap na at kinumpleto na ang relihiyong Islam, at dito ay pinatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaya ng binigkas nating aya sa banal na Quran chapter 5 verse 3, na ibig pong sabihin ay sa araw na ito, Muhammad, ibig sabihin mo sa mga tao, sa araw na ito ay pinerpekto ko na sa inyo ang inyong relihiyon, at ginanap ko ang aking tulong at lingap sa inyo, at pinili ko para sa inyo ang relihiyong Islam. Ibig pong sabihin ay ang relihiyong Islam po pala ay kompleto na itong katuruan. Ibig sabihin ay wala na pong kakulangan, wala ka nang dapat pang idagdag, walang babawasan, walang idadagdag. Tulad baga ng isang basong tubig, na kung saan ang tubig sa basong ito ay puno na, kahit maglagay ka lang ng kapatak na tubig, ito ay matatapon. Ibig sabihin ay wala na itong lalagyan, wala na itong kapakinabangan para sa kanya. Ganito po ang Islam. Hindi ka maaaring magdagdag ng katuruan, hindi ka rin maaaring magbawas ng katuruan. Ibig sabihin ay hindi ka maaaring gumawa ng bagong katuruan sa pananampalatayang Islam. Ang sino mang gagawa ng bagong katuruan sa pananampalatayang Islam, sa makatwid po, dapat ito ay itakwil. Huwag po natin itong gayahin. Sino mang Muslim ang gumagawa ng bago sa relihiyong Islam, ay hindi po dapat itong tularan, hindi po dapat itong gawin, sapagkat po, ito ay higit na malala na kasalanan sa tinatawag na major sin. Sinabi po ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang gumawa ng hindi ayon sa aking sunnah, ibig sabihin po kaparaanan, kanyang sinang-ayunan, kanyang ginawa. Yan po ang ibig sabihin ng sunnah. Ang sino mang gumawa ng hindi ayon sa aking sunnah sa makatwid, ito ay itakwil. Yan po, ang ibig sabihin din po ng sunnah ay pagsunod sa banal na Quran at sa gawain ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging sa salita at kanyang pagsanghayon. So, ibig pong sabihin ay, ang sino man gumawa ng gawaing wala sa banal na Quran at sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po ay inireject sa pananampalatayang Islam. Hindi po ito tatanggapin. At sinabi din ni Ibn Rajab, ang sino mang nagnanais na mapalapit sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng paggawa ng gawaing hindi matatagpuan sa sunnah at banal na Quran, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig pong sabihin ay, kung ang gusto mo ay mapalapit ka sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, gustong gusto mong mapalapit sa kanya, kaya naman gumagawa ka ng mga gawaing ibada
na sa tingin mo ay kalugod-lugod sa kanyang paningin, ngunit ito ay wala sa aral ng sunna at banal na Quran. Bagamat ang tingin mo ay napakaganda, ginawa mo ng 5 rakaang duhur, ginawa mo 10 rakaang asher o kaya naman ang isya, sa tingin mo ito ay higit na mainam sa paningin ng dakilang manlilika, abay sino ka aber para gumawa ka ng bagong pagsamba? Ibig bang sabihin na ay magaling ka pa sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi ba't sinabi ng aya na ang Islam ay kumpletong relihiyon na? Ibig sabihin ay hindi ka na kailangang umimbento ng mga pagsamba na sa tingin mo ay ito ay maganda. Kung sa pananampalatayang Islam ay hindi tinatanggap ang mga gawaing pagbabago, pagdaragdag na mga pagsamba na walang batayan mula sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa banal na Quran, ay lalo na pong hindi tatanggapin, kapatid, ang relihiyon na hindi nagmula sa dakilang manlilikha. Sapagkat po alam natin na ang mga relihiyong itinatag lamang ng mga tao, katotohanan ang kanilang mga uri ng pagsamba na ginagawa ay mga puro practical opinion lamang, na utos lamang ng mga tao at hindi utos ng dakilang manlilikha. Iyan po ang katotohanan. Kung matatagpuan niyo po ang kanilang mga pagsamba ay mga pagsamba lamang po na makikita nyo na imbento lamang po na wala itong batayan mula sa utos ng dakilang manlilika maging ang mga propeta. Kaya nga po, wag po nating ipilit sa isang tao na maging ang isang Muslim na ang kanyang reliyon ay tama hanggat gumagawa ka ng pagbabago sa iyong reliyon. Yan po ang totoo. Napakasakit man pong marinig sa ating mga kababayan na kahit ipilit pa ninyo ang inyong reliyon ay totoo, ngunit ang inyong ginagawang mga pagsamba ay hindi ikinasi ng dakilang manlilika. Abay, anong mangyayari po sa pagsambang ginagawa ninyo kung hindi niya rin tatanggapin? Sapagkat po katotohanan, ang mga pagsambang ginagawa ng ating mga kababayan ay mga gawaing haka-haka at kuro-kuro lamang na pagsunod sa kanilang mga sariling pagnanasa bilang practical opinion na kuno ito ay magpapalapit sa dakilang manlilika. Sino ka aber? Sino ka aber na nagbigay ng ganyang pasya? Mayroon ka bang dahilan? Mayroon ka bang kapahintulutan na ito'y tatanggapin ng manlilika na gumawa ka ng sariling pagsamba ng ayon sa iyo lamang at hindi mula sa dakilang manlilika? Napakalinaw po sa pagsamba sa dakilang manlilika na kailangan huwag kang gagawa ng mga bagong pagsamba, nag-iimbento ka ng mga bagong pagsamba, kundi gagawa ka lamang karapat-dapat na pagsamba yaong inutos niya lamang sa kanyang mga sugo. Kaya sa ating mga kamusliman, makinig ka kapatid, ipinagbabawal po sa atin ang gawaing mga pagsamba na kung saan walang ebidensya sa banal na Quran at sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At paano mo ito malalaman, aber? Sa pamamagitan ng pag-aaralan mo ang iyong relihiyon. Abay, hindi ka mag-aaral sa iyong relihiyon. Paano mo maiiwasan ang gawaing bid'a kung hindi mo ito pag-aaralan? Mayroon daw sa kamusliman na gumagawa ng mga bid'a na ang turing nila ay mga bid'a na hasana, mga good bid'a. Abay, wala pong good bid'a sa Islam. Kompleto na po ang Islam. Hindi nyo na kailangan pang gumawa na sa tingin ninyo ito ay good bid'a. Mayroon daw po silang dalil. Sige po at dakuan natin ang kanilang dalil at tugunan natin. Ang unang dalil nila kung bakit maaari tayong gumawa ng good bid'a nila. Ito po ang kanilang unang dalil. Isinalaysay ni Jarir ibn Abdullah Al-Bujali na sinabi daw ng sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang nagpakita ng isang magandang kaugalian o pagsasanay sa Islam, siya ay magkakaroon ng gantimpala mula rito. Yan po ang unang dalil. Ang sino raw po ang magpakita ng magandang kaugalian o pagsasanay sa Islam, anila, maaari kang gumawa ng isang magandang imbento o pagsasanay sa Islam, basta dito ay mabuti, magkakaroon ka ng reward dito, ayon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang hadith na ito ay otentibo po ito. Ngunit hindi nangangahulugan na ang hadith na ito ay gumawa ka ng magandang kaugalian o magsanay ng iba pa maliban sa turo ng Islam ay tatanggapin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Balikan natin ang hadith. Ang hadith na ito ni Jarir ibn Abdullah Al-Bujali
minsan ay nakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang mga kasama ay papunta ng masjid habang wala silang suot na mga pangyapak. Of course nga naman, papasok ka sa masjid nang walang pangyapak. So sa labas pa lamang sila ng kanyang mga tahanan, naglalakad sila, wala na silang pangyapak. At sila ay nakasuot na kung saan damit ng mga lana at ang kanilang mga espada ay nakasabit sa kanilang leeg. Dito namutla ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nang matapos ang pagdarasal sa masjid, siya ay nagtalumpati, nagbigay ng khutbah sa mga ito. Nakatakutan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala at ipinasunod niya ang pagbibigay ng sadaka. At dito ay sinabi niya, pagkatapos niyang banggitin ang sadaka, ang sino mang magpakita ng magandang kaugalian o pagsasanay sa Islam, ikaw ay magkakaroon ng gantimpala rito. Ibig pong sabihin, ang hadith na ito ay ipinatutukoy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ikaw na hindi nagbibigay ng sadaka, kapag ikaw ay nagsanay nito, nagkaroon ka ng magandang pag-uugali rito, ay magkakaroon ka ng ugali, magkakaroon ka ng magandang ugali at magkakaroon ka ng reward sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig pong sabihin ng hadith na ito na pinutol na ginagawang dalil ay pinapatukoy po ito sa sadaqah. At ganon din po, nakikita natin ang hadith na ito na kung saan nagpunta ng masjid ang mga kasamahan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam habang wala itong mga panyapak. So dahil dito ay hindi ito magandang gawain sa pananampalatayang Islam, kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang magpakita ng isang magandang kaugalian. Ano ang magandang kaugalian? Ang turo ng banal na Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin ay hindi gusto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ginawa ng kanyang mga kasamahan, kaya siya'y namutla. Hindi ito magandang kaugalian. Nang dahil dito sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang magpakita ng magandang kaugalian o isang pagsasanay sa pananampalatayang Islam, naturo, ibig sabihin ito'y turo ng banal na Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay magkakaroon ng gantimpala sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin hindi ito maaring gawing dalil upang gumawa ka ng bida hasana. Pangalawang dalil, anila. Sa panahon ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sa kanyang pagkakalipa, itinayo niya ang tarawih sa masjid, ang sama-samang pagdarasal ng tarawih sa masjid. At sinabi dito ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, o anong gandang bidaa. Yan po, mula ito sa Sahih Bukhari. Anong gandang bidaa? So anila, kung ito ay bidaa na maganda katulad ng ginawa ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bakit hindi tayo maaaring gumawa ng good bida, aber? Gayong si Ammar bin Al-Khattab, na alam natin na ang mga khalifa ay hindi maliligaw. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig bang sabihin naligaw si Ammar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu? So ibig sabihin dahil ito'y ginawa ni Ammar bin Al-Khattab, na ginawa niya ang tarawih na sama-sama sa masjid, at sinabi niya, o anong gandang bidaa. Kaya sabi nila, ito ay matibay na dalil na maaari tayong gumawa ng bidaa hanggat ito ay mabuti, maging ito ay sakop sa ating pananampalataya. Paano natin tutugunan ito? Ang tugon po sa hadith na ito ay, makinig ka kapatid, ang tugon po sa hadith ni Ammar bin Al-Khattab, ito po ay linguistic lamang. Ito po ay wikang agham lamang. Ito po ay salita lamang na walang kinalalaman ito sa Islamic sense o pang-Islamikong pangunawa upang bigyan mo ito ng pakahulugan. Ito po ay salitang agham lamang po. Bakit po? Bakit po hindi po ito sakop ng Islamic sense o pang-Islamikong pangunawa? Abay, paano ito magiging bid'a asana? Ito ay nangyari na sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ba noong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nabubuhay ay ginawa niya mag-isa ang tarawih sa masjid? Kinabukasan ay mayroon na siyang tao na kasama, kinabukasan ay dumami ang taong kasama, at kinabukasan ay hindi na siya nagpakita at nagsala siya sa kanyang tahanan na nag-iisa na ginawa ang tarawih. At dito sinabi ng mga tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung bakit hindi niya na itinayo ang tarawih sa masjid. Anong sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Natatakot kasi ako na baka gawin niyo itong obligadong sala. See? Hindi niya binawalan ang mga tao noon sa panahon niya, kundi ang pinangangambahan lamang niya ay baka gawing obligado ang tarawih sa masjid. Ngunit wala siyang pinagbawalan. Dahil alam natin na ito'y sinagawa niya sa pangalawa, pangatlong araw na nagtarawih na may kasamaan, at wala siya ni isa mang pinagsabihan na ito ay hindi maaaring gawing kongregasyon na sala ang tarawih sa masjid. Wala po.
hanggang sa ito ay iwanan nila at sa bahay sila nagsagawa ng tarawih. Sa panahon ni Umar bin al-Khattab ay binalik niya ito. Nasaan ang bidaa, aber? Nasaan ang bidaa? Walang bidaa, kundi ito'y ginawa na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bilang panghuling dalil na ginagamit na syubuhat, sinabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kung ano ang nakita ng mga Muslim na mabuti, ito ay mabuti sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano raw ang nakikita ng isang Muslim na mabuti? Ibig sabihin, kung gagawin mo ito ay mabuti, ito'y mabuti sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Para po sa ating kaalaman, ito po ay hindi sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po ay ijtihada ni Ibn Mas'ud. Ganon din ang kanyang mga kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po ay kanilang ijtihada, na ang ibig sabihin nila kapag ito ay ginawa ninyo na sa tingin ninyo ay mabuti. Ano po ba ang mabuti ang tanong? Ang mabuti po sa Islam ay yung hindi kagagawa ng bidaa. Ito po ay mabuting gawa, basta sakop ito sa pagsamba sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ni Ibn Mas'ud, kung anong nakikita nyo kayong mga Muslim na ang gawain ay mabuti, at ano ang mabuti? Ang pagsunod sa banal na Quran at Sunnah, sa ganito ay mabuti ito sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang ibig sabihin ng ijtihada ng mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin ay, kung sa paningin ninyo ito ay hindi mabuti, huwag ninyong gawin sapagkat hindi ito mabuti. Sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mabuti po ba ang bid'a? So kung ang bid'a ay hindi mabuti sa ating paningin, ay huwag nyo itong gawin sapagkat ito ay hindi malinaw, hindi mabuti sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sa chapter 4 verse 115, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ang sinumang at sinumang ang sumalangsang at tumutol sa sugo, pagkaraan ang wastong landas, wastong katuruan ay maliwanag na ipakita sa kanya, at sumunod pa sa iba, ibig sabihin mga ibang gawaing mga bidaa, at sumunod pa sa iba maliban sa landas ng mga sumasampalataya sa Quran at Sunnah, siya'y aming pananatilihin sa landas ng kanyang piniling gawaing bidaa, at siya'y aming itatapon sa impyerno. Napakasamang tahanan ito. Chapter 4 verse 115. Yan po ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gagawa at mananatili sa kanyang mga gustong pagnanasa sa kanyang sarili bilang gawaing mga bidaa. Papanatilihin ka dyan ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa madat ng kalang kamatayan. Ipalayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila'y itatapon sa impyernong apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ang sinumang sumunod sa gawaing bidaa, ang kanilang mukha ay magiging madilim at mapanglawat. Sila ang may pinakamadilim na mukha sa araw ng paghuhukom. Yan po ang tanda ng mga taong labis-labis gumawa ng bidaa. At sinabi din sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsisisi ng gumagawa ng bidaa hanggat hindi siya iniiwan niya ang gawaing bidaa. Nakita mo kapatid? Nakita mo? Hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala gaano man kasinsiridad ang iyong paggigil ng tawad sa Kanya hanggat hindi mo iniiwanan ang gawaing bidaa. Bakit po, aber? Sapagkat po ang gawaing bidaa ay isang gawaing karumal-dumal sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa ganito ay hindi niya kayang patawarin ito maliban lamang na kanyang iwanan ang gawaing bidaa ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Matatagpuan natin sa chapter 4 verse 31 ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, in tajatanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kung inyong tatalikdan, iiwanan ang karumal-dumal na gawain, ay patatawarin namin kayo sa inyong kasalanan at papapasukin kayo sa mga tarangkahan doon sa paraiso. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kung inyong tatalikdan ang karumal-dumal na gawain, patatawarin kayo. Ayon sa ating mga scholar at tafsir nito, kung hindi nyo tatalikdan ang gawaing karumal-dumal ay hindi ka patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala maging sa iyong maliit na mga kasalanan. Yan po.
kinakailangan ay tanggalin muna natin ang ating mga karumaldumal na kasalanan bago tayo makaasa ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng gawaing bidaa. Kapag ginagawa natin ang gawaing bidaa at hindi natin ito iniiwanan, ay hindi tayo tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang hinihingi nating tawad sa Kanya. Ito ang tinutukoy natin, mga kababayan at kapatid. Ang gawaing bidaa po ay higit pang masahol na gawain sa major sin. Bakit po? Sapagkat po ang major sin, kapag alam mo ito ang kasalanan ay malaki, ay madali mo lang mumpung itong mahihingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag hiningi mo ito ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay matatanggap ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi ka namang gumagawa ng bidaa. Ngunit kung ikaw ay gumagawa ng bidaa, paano mo maitatawba ang gawaing bidaa na alam mo ito ay mabuti at matuwid? Kailan mo maitatawba ito, aber? Ganito ito, kahabdi na pinangahawakan ng mga kamusliman ang gawaing bidaa. Abay, hindi mo ito maitatawba, kapatid. Hanggat hindi mo tinatanggap na ang gawaing bidaa na ito ay mali, ay hindi mo ito maitatawba. Sa ganito ay wala ka lang aasahang pang patawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang ginagawa mong kasalanan, malaki man na maliit. Kaya naman po, kapatid ko sa pananampalataya, of course, lalo na ang ating mga kababayan, ay ligaw na ligaw sila sa pagsamba, at ang kanilang pagsamba ay puro mga gawaing imbento. Yan po ang katotohanan. Ganin din po sa ating mga kamusliman. Bawal na bawal po sa atin ang gumawa tayo ng pagsamba na ito po ay hindi ikinasi ng Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya't iwanan po, talikdan po natin ang gawaing bidaa, na kung saan ang gawain ito ay kinalulugdan, kinalulugod, gustong gusto ni Iblis, ni Shaitan. Ito ang kanyang pinakagustong kasalanan na gawin ng isang Muslim, ang gawaing bidaa. Dahil sa bidaa ay maaari kang lumabas sa Islam. Mamatay ka ng habang impyerno ka na lamang mamuhay doon at hindi na makalalabas. Kung hindi ka man makapasok ng habang buhay sa impyerno, ay maaaring manahanan ka sa impyerno nga po'y bago ka makalabas. Dahil alam mo ba na ang gawaing bidaa, kapag ito ay ginawa mo at hindi mo tinanggap na ito'y gawaing bidaa, ay hindi ka na makapagsisisi. Sa ganito ay natutuwa si Iblis dahil alam niya na kapag ikaw ay nadatnan ng kamatayan sa ganitong paniniwala, ay alam niya na ikaw ay nakagawa ng karumaldumal na kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sa ganito ay ibubulid ka ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa apoy ng impyerno. Kaya si Iblis ay tuwang-tuwa sa mga Muslim na gumagawa ng mga gawaing pagsamba na hindi iniutos ng Diyos, ni ang mga propeta. Of course, lalong natutuwa si Iblis sa mga hindi Muslim dahil alam niya na ang kanilang mga pagsamba ay ginawa at inimbento lamang ng kanilang mga ngaral. Ganito po kahapdi, ganito po kasaklap ang mga gawaing pag-imbento sa pagsamba sa tunay na manlilikha. Abay, ano pang pakinabang ng mga propeta at sugo kung ang tao lamang po pala ay may karapatang gumawa na o imbento lamang ng mga pagsamba? Ay ano pang magiging silbi na mga sugo at propetang ito na kung saan sila ang mga halimbawang ipinadala upang tularan, gayong pala ang tao ay kayang gumawa at mag-imbento ng mga pagsamba? Sa ganito ay lilikaw na walang katuturuan ang pagpapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta at sugo. Ngunit ang masakit ay ang katotohanan sila ang dapat sundin. Ang sino mang hindi sumunod sa mga propeta at sugo, tunay na ang kanilang ginawang pagsamba ay hindi tatanggapin ng dakilang manlilikha. Kaya nga po, mga kapatid ko sa pananampalataya, iwasan natin at pag-aralan natin ang reliyon upang maiwasan natin ang bidaa. Sapagkat kapag hindi natin naiwasan ang bidaa, paano tayo makahahingi ng kapatawaran sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala? Napakalaking bagay at kahalagaan po ito. Pagkatandaan natin, mga kapatid, na hanggat tayo ay gumagawa ng bidaa at hindi natin ito tinatawba, tandaan mo, kapatid, mapapagod kang humingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kanya pakikinggan. Kaya talikdan natin ang gawaing bidaa at humingi tayo ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan ng pagiging ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay isang tagumpay sa mga kamusliman. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, abang gumagawa tayo ng bida na akala natin ay mabuti sa ating mga paningin, ano po ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Alladhina dalla sya'tuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sila nga na ang kanilang pagsisikhay, pagsusumikap ay nasayang lamang sa buhay sa mundong ito. Nasayang lamang. Sino? Habang sila ay nag-aakala na sila ay gumagawa ng mabuti sa kanilang mga gawa,
nasayang lamang po daw, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mapa-Kristiyano, mapa-hindi Muslim at mga Muslim, dahil ang ginawa ay bidaa na sa tingin niya natin ay mabuti. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Nasayang lang ang kanilang mga ginawa. Yan po. Ngayon po mga kapatid ko sa pananampalataya, sa maiksing pagpapaliwanag natin, delikado po ang gumagawa ng bidaa. Kailangan po mag-aral sa Muslim. Ano ba ang panganib ng bidaa at epekto nito? Makinig ka kapatid. Ano po ang panganib ng bidaa at epekto nito sa mga gumagawa? Bigay tayo ng halimbawa. Unang-una po ay gawaing kawalang pananalig sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang totoo. Abay, kung tunay kang nananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, bakit ka kailangan gumawa ng imbentong pagsamba sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala? Kung siya ang tunay mong pinaniniwalaan, pinalaligan, at siya ang pinakamaalam at makapangyarihan, abay, bakit ka pagagawa ng pagsamba upang sa ganun ay dagdagan mo ang pagsamba na tingin mo ay hindi perpekto ang Allah subhanahu wa ta'ala at hindi maalam? Pangalawa, gumagawa ka ng mga kapahayagan na hindi ito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ni hindi rin sinabi ng sugo at kanyang di rin ito ginawa. Pangatlo, parang itinutuwid mo ang sugo na mayroong kakulangan at depekto ang revelasyon na ibinibigay ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Nakita mo kapatid? Nakita mo ang epekto na ginagawa ng isang gumagawa ng bidaa? Nakita mo ang resulta? Pangapat na resulta, kapag ikaw ay gumagawa ng bidaa, ginagawa mo ang maging sanhi upang magwatak-watak ang mga kamusliman. Yan ang totoo. Dahil sa gawaing bidaa ay maraming Muslim ang hindi nagkakasundo at nagkakawatak-watak dahil sa gawaing bidaa. Panglima, kapag ikaw ay gumagawa ng bidaa, ay iniiwan mo ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din ang banal na Quran. Number 6, pinasisidhi ang gawaing pag-aalitan ng mga kamusliman ng gawaing bidaa. Number 7, inaakusahan mo ang sugo na hindi niya naiparating ng kumpleto ang pananampalatayang Islam. At pinasusinungalingan mo Allah subhanahu wa ta'ala sa sinabi niyang kumpleto ng Islam. Bakit? Dahil gumagawa ka pa ng bagong imbento. Ipinakikita mo na hindi na iparating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kumpletuhan ng Islam. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Islam ay kumpletong reliyon. Ibig bang sabihin ay kulang pa ba kapatid? Kaya kailangan kang gumawa ng mga bidaa? Ibig bang sabihin ay nagkulang ba ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagpaparating ng mensahe ng pananampalatayang Islam? Itinago niya ba ang katuruang revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya kailangan kang gumawa ng mga gawaing bidaa. Number 8, para kang nakikipagmagalingan sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na sino mang Muslim ang gumagawa ng bidaa ay para kang nakipagpaligsaan, nakikipagmagalingan sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo. Number 9, pinapalitan mo ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang totoo. Sa mga gumagawa ng bidaa ay pinakikita mo na pinapalitan mo ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa rito ay itinuturing mong Diyos ang iyong sarili. Chapter 45 verse 23, aparaitu man attakada ilahahu hawa, napansin ba ninyo yaong mga sinusunod nila ang kanilang mga sariling pagnanasa bilang kanilang mga Diyos? Nakita mo ang resulta at epekto kapatid. Kaya naman po ay iwasan ninyo at iwanan ang gawaing bidaa. Ngayon po ay dumako tayo. Bakit nila nagagawa ang bidaa? Bakit natin nagagawa ng mga kamusliman ng bidaa? Una, ignorante tayo sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi natin ito pinag-aaralan. Yan, ang pinag-aaralan natin ay kung paano yumaman sa mundong ito, magkaroon ng pwesto, sumikat, maging tanyag. Yan ang pinag-aaralan nating mga kamusliman. Ngunit pagdating sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, marami ang hindi nagbibigay pansin lang dahil dito ay nagagawa ang bidaa dahil tayo ay ignorante, walang nalalaman sa ating relihiyon. Number 2, bakit mo nagagawa ang bidaa? Dahil sinusunod mo lamang kung ano ang gusto mo sa iyong sarili at nakikita mo sa iyong mga ninuno.
na bagamat mali ay sinusunod mo at ipinagmamalaki, ito ang aking nakita, nakagisnan sa aking mga ninuno na naunang Muslim sa iyo, bagamat ang totoo ay mali naman pala, ang ginagawa ay pinagmamalaki, yun tuloy nakagawa ng gawaing bidaa. At bakit natin nagagawa ang bidaa? Number 3, kumakapit, sumusunod sa mga aral na mayroong mga alinlangan, mga syubuhat na mga dalil, sinusunod natin ito. Number 4, hinahayaan kasi nating sundin ang bulong ng ating mga kaluluwa na kung saan nahihilig sa masama. Yun tuloy, nagagawa natin ang mga gawaing bidaa na hinuhudyokan ni Satanas. Kasama ang kaluluwang ito na kung saan tumatagos sa pintuan ng ating puso na sa tingin nila ay iudyok nila na itong gawain ito'y pampalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y napakaganda, kaya namang ginawa mo ito nang wala namang ebidensya sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang sa ganito ay gumawa ka ng bidaa dahil sa udyok ng iyong kaluluwa na sinasabayan ni Iblis o kanyang mga kampon na Satanas. Number 5, kung bakit natin nagagawa ang bidaa, pinapanaligan kasi natin ang mga mahihina at imbentong hadith. Number 6, hindi totoo o hindi tamang scholars ang ating pinaniniwalaan. Number 7, ipinagpapalagay kasi natin na ang mali ay tama at ang tama ang siyang mali sa ating paningin. At number 8, ang mga bulok na pagsunod sa marami, kahit na mali ay sinusunod mo ang marami. At number 9, ang mga bulok na pagsunod sa mga hindi mapagkakatiwalaang tao. At bilang panghuli, ang kawalan nila ng pagsunod, kawalan ng sinseridad na pagsunod sa mga tunay at tapat na mga skoral sa pananampalatayang Islam. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, pag-aralan natin ang Islam upang sa ganon ay hindi natin makamit ang upuot at galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam nyo ba ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya mamatay? Panghawakan ninyo ng mahigpit, panghawakan ninyo ng mahigpit ang aking sunnah at ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala upang kayo ay hindi maligaw at kayo ay magtagumpay. Malinaw po kapatid, upang magtagumpay tayo ay humawak lamang tayo sa banal na Quran at sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang sa ganito ang Muslim ay hindi magkasala at makagawa ng bid'a at pagkaligaw upang tayo ay sama-samang magtagumpay. Sige po, at hanggang dito na lamang po ang ating paksa upang sa ganun po ay mabigyan natin ng tugon ang mga katanungan inshallah. Sana po ay nakapulutan natin kahit na kaunting butil lamang ng kaalaman ang ating ipinarating na pagpapaliwanag hinggil sa kadelikaduhan ng gawaing pagbabago sa relihiyon o bid'a. Pagdating sa bid'a na pananampalataya, ang tao ay walang karapatang gumawa ng mga pagsamba na hindi ikinasin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad ng gawain ng mga hindi mananampalataya na kung saan ang kanilang mga gawaing pagsamba ay punong-puno ng haka-haka, kuro-kuro at imbento sa kanilang mga sarili. Huwag po nating gayain mga kapatid ko sa pananampalataya. Sa Islam po ay bawal ang gawaing dagdagan o bawasan ang katuruan na kakumpletuhan ng banal na Quran at sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa iyong pagkakataon, Brother Musa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, mashallah. Napakaganda ng paksa na kung saan ay ang paksa ng ating kapatid ay nagtuturo o nag-aakay inshallah sa atin na magpursige tayo na mag-aral sa pananampalatayang Islam, no? Na kung saan po hindi po basta-basta ang bawat galaw sa atin, na kung saan ang galaw na kung saan ay wala naman po sa pananampalatayang batas ng Allah o sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito po ay maaaring magkaroon ng chance na tayo ay maligaw. Alhamdulillah. So inshallah ay balikan po natin yung mga katanungan. Inshallah nung nakaraan pa meron tayong katanungan dito na hindi nasagot sa dahilan pong ang cellphone na ating ginagamit ay naiwan, no? Inshallah, pero ngayon po dala natin siya, maaari na po natin siyang sagutin. Alhamdulillah. So ang unang katanungan po ay mula po ito sa ibang bansa na kung saan po hindi natin pwede nang banggitin dahil sa dami ng numero, no? Inshallah. So ang tanong po niya, assalamualaikum po. Waalaikumsalam. Paano po ba kung di namin nagawa ang obligatory prayers ng buong araw? Sa kadahilan ng nasa labas kami at wala kami time na magampanan ang obligatory sala. Paano po ang pagbabayad nito? Alhamdulillah. Brother, pakibasa mo yung number, brother. Alhamdulillah.
Ang kanya numero po ay positive 417-7951-7331. So malinaw na siya ay hindi numero dito, brother. Hindi no? siya dito numero, alhamdulillah. Sige, brother. Sa iyong So, alhamdulillah, dun sa tanong po ng ating sender, inshallah, ayon po sa ating mga scholar, na kung saan po isang hadith po ang kanilang binigay na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sino mang magpaliban ng sala nang hindi po niya pinagpaliban niya ang sala nang walang mabigat na kadahilanan at sadya, inshallah, ang kanyang siya po ay lumabas sa pananampalatayang Islam. Yan po ang hadith na kung saan po ay ginamit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o binigay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na iniwan ng sala nang walang kadahilanan na mabigat at sa sadyang iniwan ang oras ng pagdarasal. So sa kasagutan po siya ng texter na to, sa inyo po na naglalakbay na buong araw nyo hindi ginawa ang sala nang walang mabigat na kadahilanan, sa kadahilanan na naglalakbay lang kayo, ay hindi po ito sapat na kadahilanan para iwanan o hindi gampanan ang oras ng pagsasala. Ako saan po, meron po tayong pananampalataya na kung saan ito ang reliyong Islam na walang pahirapan. Na kung saan meron po tayong natawag na kaser o natawag na pagdidikit ng sala, pwede natin gawin dito sa oras ng mga pagkakataon na ito. Kung saan ito po yung mga biyaya ng Allah sa atin, no? Kung saan po na pwede natin gawin ito. Kung saan po ay maaari napansin natin sa sarili na hindi natin kayang gawin ang isang sala o ang susunod na sala sa dahilang alam natin na meron tayong gagawin na hindi natin inaakala. So inshallah, doon po sa malinaw sagot dito ay hindi po sapat ang inyong dahilan para gawin o hindi gawin ang pagdarasal ng obligatory, inshallah. So inshallah, baka kung meron po kayong dadagdag ustad, baka may karagdagan po kayo. Alhamdulillah. Ayon po sa pananampalatayang Islam, mayroon po yung ikhtilaf. Ang bagay na pagpapaliban sa sala, ito man po ay sinadya o kinatamaran. Mayroon mga opinion na kung saan kapag ikaw ay hindi nagsala ng buong araw, 5 beses, ikaw ay lumabas sa Islam. Mayroon naman po na nagsasabi na kapag hindi mo naabutan, halimbawa duhur hanggang asar hindi ka nakapagsala, umabot ang maghrib, ay lumabas ka sa Islam. Ngunit po ang pinakamalakas na opinyon, isa lamang pong salah ang inyong sadyay na hindi gawin at katamaran, kayo po ay lalabas sa Islam. Yan po ang totoo. Ang kinaiba ng hindi mananampalataya at mananampalataya ay ang sala. Sino man ang kusang lumisan sa sala, siya ay hindi mananampalataya. Ngunit kung kayo ay manlalakbay, alam natin ito ay nadidikit. Halimbawa ang duhur, asar at maghrib, isya, nang wala kayong sapat na dahilan, di nyo nakalimutan, di kayo nakatulog, ay wala pong dahilan para hindi nyo gawin ipagdikit ang duhur at asar. At mainam po na idikit nyo ang asar sa panahon o ang oras ng duhur kung kayo ay may kakayahang idikit dito. No po, kung kayo nagigipit sa asar, ngunit wag nating sabihin na idikit pa natin ito sa maghrib at isya, o kaya naman po gawin natin isa na sala ito sa pagdapit ng gabi, o pag-gawin natin ang mula duhur, asar, maghrib, isya, ito po ay masyadong napakahina na nakaturuan sa Islam, sapagkat wala pong dalil na ganito na nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagamat mayroong nagtuturo na maaari nyong itong pagdikit-dikit bilang kabayaran sa hindi nyo nagawang sala mula duhur, asar, maghrib, isya, pag-gawin nyo ng tahanan. Ito po ay napakadelikadong patwa sapagkat po napakahina nito. So gampanan po ninyo mga brother and sister kapag kayo naglalakbay na pag sumikapan nyo po na gawin nyo ang obligasyon nyo sa Allah. Wala pong dahilan na para ito ay pagpaliban nyo. Ibig po bang sabihin ay mas mahalaga pa po ba ang ginagawa natin sa mundo kaysa sa obligasyon natin sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mas priority po dapat ang obligasyon natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala bago ang lahat, maging sa ating sarili at mga pamilya. Unahin po natin ang obligasyon, bigyan natin ng oras panahon ang obligasyon natin sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang sino mang gampanan niya ng mabuti ang kanyang pagdarasal sa kabilang buhay, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang gampanan niyang mabuti ang kanyang pagdarasal, sa kabilang buhay ay madali nang makapasok siya sa paraiso. Inshallah, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'yo, alhamdulillah, mashallah, nakasam po, malinaw na sagot ng ating kapatid na wala pong hindi po sapat na dahilan ang sabihin natin na tayo nasa labas lang o nasa gawain na hindi naman po nasasakop sa ating pananampalataya, no? So bilang karagdagan, inshallah. At saka mga brother and sister, hindi naman po kayo naglalakbay ay magsasala kayo nakatayo,
Yung magdadasal kayo, paano tayo nagsasala talaga? Kung walang time na magsala kayo gano'n o panahon, kahit po nasa sasakyan kayo, maaari kayong magdasal. Abay, wag kayong magpaliban dahil bawal po na ipinagpapaliban ang sala ng talagang walang kadahilan. Tulad na nakatulog kayo o nakalimot kayo. Pero kung alam ninyo, wala pong dahilan para ito ipagpaliban nyo. Either na nakaupo kayo sa loob ng sasakyan ninyo, umaandar to, magagawa nyo ang inyong sasakyan. Mayroon po tayong prayer. So ito ang sinasabi natin kanina. Kapag wala tayong alam sa pananampalataya Islam, bidaa ang babagsakan ng isang Muslim. Dito na pupuot ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dito naman natutuwa si Iblis sa ganitong gawain. Mashallah, alhamdulillah. So, inshallah brother, di ba tulad ng sinabi natin nakaraan, kasi ang inaan dito, meron nagtuturo na pwedeng dikit-dikit ang sala. Oo, meron nagsasabi niyan, Pero brother. kung titignan natin yung isang hadith na kung saan may pangyayari ng panahon ng mga sahaba, na di ba nagkaroon ng pagbabayad ng dikit-dikit sa doon sa mga taong nakatulog ng mahabang panahon. May dahilan. Oo. May dahilan din Yun ang siya pwedeng pinakaano gawing niya. dalil. Oo. Bakit? Ay wala sila sa sarili nila. Kaya ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa hadith maliban sa mga nakatulog. Pagkabaliw. Yan. Okay, nakatulog ka at pagkagising mo at naalala mo sila, agad-agad mong gawin ang pagdarasal. May dahilan, May brother. dahilan, pero, alhamdulillah, nakatulog or nakalimot, anong dalil? Noon pagkikipagdigma ng Prophet sallallahu alaihi wasallam tsaka si Umar, nakalimutan nila ang sala ng Asr. Umabot ang Maghrib, doon nila naalala, sabi ni Umar, Rasulullah, hindi pa ako nagsala. Ako rin, Umar, di pa nagsala. Sala muna tayo. Ipinagdikit nila ang Asr at Maghrib. Pero ang totoo, hindi naman pinagdidikit yun. Pero bakit na-allowed ang Asr Maghrib? Dahil nakalimutan nila na ang salang Asr at ang duhur ay nasala ang Asr na nakalimutan nila. So dito idinikit nila ang Asr at ang Maghrib dahil mayroong dahilan. So sa Islam po, hanggat mayroon tayong dahilan, nakalimot, hindi sinasadya o kaignorantihan, tandaan po natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay napakabait. Hindi tayo pinapatawan ng kasalanan dito, maliban kung tayo matanda na sa Islam at hindi tayo nag-aaral, ay hindi po yan dahilan para hindi tayo managot. Totoo yan. So alhamdulillah, yan po, malinaw na kung saan doon po sa gusto magdikit-dikit ng 5 sala bilang pagbabayad, ay meron pwede nyo gawin, inshallah, kung doon sa binigay na opinion ng ating mga pantas ng Islam na kung saan natawag na 3 days na natulog ka doon sa mga nakalimot, doon lang po pinahintulot ang pagdikit-dikit ng sala na pagbabayad. Alhamdulillah. So inshallah, yun po malinaw na kasagutan na hindi sapat ang gawin natin na Lapit ka bro, lapit ka. Assalamualaikum brother. Si brother Lakis meron daw. Assalamualaikum. Brad, paano pag kunyari nagawa na nilang hindi makapagsala ng 5 beses sa isang araw, anong gagawin nila, brother? Kunyari, di na sila nakapagsala ng 5 beses, isasala pa rin ba nila yung mula Fajar hanggang Isha? Yes, brother. Iyon ang magandang katanungan. Dapat nilang isagawa yung brother. Bakit? Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mahabagin. Kung hindi mo yan gagawin, na alam mo talagang hindi mo na gagawin, wala ka ng plano, yan ay maaring lubusan ka na lumabas. Ngulit kung gawin mo ito, kapatid, maaaring ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may bigyan ka ng pagkakataon na kahabagan kanya, pero hindi ka makakaasa ng gantimpala sa kanya. Ngulit, maaaring sa ganitong pagkakataon o sitwasyon, kapag tinanggap niya ito, kaya ito ginagamit nilang dalil Kaya pwede mong gawin ito, sabi nila maaaring hindi ka lumabas sa Islam, ngunit wala kang aasahang reward dahil ginampanan mo naman ang mga obligasyong ito. Ngunit delikado ito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala maalam kung ito itatanggapin niya o hindi. So, ang mahalaga, gawin pa rin nila ito na kung saan huwag sila mawalan ng habag o awa sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga habag ay hindi nating katulad. So dapat niya pa rin itong gawin, brother, dahil ito ay bilang niya pa rin, dapat niya itong bayaran at gawin pa rin sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda na hindi niya naman gusto talagang iwanan ang kanyang mga pagdarasal. No, brother? So alam natin ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nating katulad. So inshallah, dapat gawin niya ito. Ayon sa ating mga scholar, gawin niya pa rin ito. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Kapag ang sala ay sinadya mong nakadaan, halimbawa duhur, sinadya mong itong hindi isagawa ng katamaran at umabot ng asar, hindi mo ginawa. Ang sala mo na duhur na ito kapag ginawa mo sa asar ay hindi natanggap. Hindi natanggap. So sabi ng mga eskola, mga tao, mga Muslim, di na namin gagawin. Gawin ninyo. Bakit? Dahil kapag hindi nyo ginawa yan, ay lalabas kayo sa Islam. Ngunit kapag ginawa ninyo, maaaring hindi kayo lumabas sa Islam. Ngunit wala kayong reward na asan. Yun ang sinasabing hindi tanggap ang inyong mga sala. Actually, brother, dyan sa tanong na brother, no? Napakarami nakapatir natin inshallah, no? Na ginagawa na pag nakatulog sila at naabutan sila ng sala ng Fajar na pagising nila nakataas ang araw, hindi nila ginagawa ito. Dahil sinasabi nila, marami na hindi na raw tanggap ang sala. Oo, tapos na. Ang pagkaintindi kasi nila, hindi natatanggapin ng Allah sala. Ang ibig sabihin, hindi natanggap ang sala, wala nang reward dito. Ngunit ang sala ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na itong reward
wala na itong reward. Dahil gusto mo naman itong gawin. Totoo yan. Wala ka ng reward, ngunit mayroon ka pa ring sala. Ayun ang ibig sabihin ng hadith. Hindi natatanggapin ang sala. Pero Ganon din, ano? halimbawa, nagsala ka sa likod ng ma'mum, nag-iisa ka na lalaki. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang nagsala na nag-iisa sa likuran ng ma'mum, siya ay walang sala. Ibig sabihin, hindi natanggap. Tanggap pa rin ang kanyang sala. Wala rin siyang perfecto ng sala naman. Ang tinutukoy nito, wala naman siyang perfected of sala, perfecting of sala o perfectong sala. Wala siya. So, ibig sabihin, ang sinasabi ng hadith o Quran, kapag sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala na siyang sala, huwag mo bigyan agad ito ng hindi natatanggapin ng Allah. Either na ito hindi niya tanggapin, either ng sala mo hindi perfecto, or either ng sala mo ay walang reward. So dapat mong gawin ang iyong mga pagdarasal. Kapag ito ay mayroon ka namang layuning gawin mo ito. Tulad ng 5 sala na tinasabi ng mga kapatid natin, nagtanong dyan, anong klaseng pagbabayad ang gawin namin? Gawin ninyo, kapatid, ang inyong sala. Gawin ninyo, dahil kapag hindi nyo ito ginawa, kayo ay malinaw na lalabas na sa pananampalatayang Islam. Ngunit kung gagawin nyo yan na may layuning kayong gawin, sabi ng ating mga scholar, hindi kayo lalabas, ngunit wala kayong aasahang gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So paano yung hadith na kung saan ay kinatamaran mo at ayaw mo lang ipagdasal na sinadya? So ayon sa ating mga scholar, ito ay sinadya na ayaw mo talagang gawin. Kinatamaran mo talagang gawin. So ibig sabihin ng layunin mo ay wala ka ng planong gawin ito. Pagdating ng aserendur na ito hindi mo ginawa, labas ka na sa Islam. Bakit? Dahil wala ka ng kaplano-plano talagang gawin mo ito. No? Ito ka lalabas dahil wala ka ng plano. Pero kung may plano kayong gawin, ngunit ito ay ginampanan nyo sa oras na kung saan hindi dapat gampanan, gawin nyo, bayaran nyo ito para hindi kayo lumabas sa Islam dahil may plano kayong gawin, bayaran ang mga ito. Hindi nyo nais itong hindi na gawin. Ang plano nyo, gawin lamang ito, sanhin ng kaignorantian, hindi nyo nagawa sa tamang paraan o tamang oras, tamang panahon, tulang sa alaman, babayaran nyo naman at alam ng Allah subhanahu wa ta'ala yung puso, sa ganito ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ito, ngunit wag na kayong makakaasa ng reward sa Kanya dahil sa paggawaan ninyo ng papapabayan ng wala sa oras ng inyong pagdarasal. So ang hadith na kung saan lalabas ang isang Muslim sanhi ng katamaran o pagtatamad sa isang sala na ang layunin niya ay hindi niya ito gagawin talaga hanggang sa makalipas ang isang sala na darating ang isang sala. So ibig sabihin, malinaw po na kung saan ay lalabas tayo sa pananampalatayang Islam kung sadya natin itong gagawin. No? Kung sasadyain mo, maging ikaw ay maging tamad lamang, brother, ha? Masyaallah. Sabihin, malinaw po dito na pinahahatid po ng programang ito, inshallah, na mag-aral tayo, inshallah, sa pananampalatayang Islam. Pag-aralan natin pananampalataya, no? So malinaw, kapatid, no? Kailangan talaga mag-aral. Katulad nun, hindi tanggap sala, either na hindi talaga tatanggapin, labas ka na, either na ang sala mo ay hindi perfecto, either na sala mo tanggap pero wala kang reward. So kailangan mag-aral. Hindi mo pwedeng basta basahin lang ang isang salita, bibigyan mo siya ng sariling pakahulugan. So malinaw ba natin, kung ang isang tao ginawa niyang legal ang ganyang gawain na dadahilan niya lang yung ganyan paraan na ginagawa ko, didikit ko 5 beses sa 5 sala, sa isang sa salaan, so malinaw ito yung bida. Ito'y bid'a. Ito naman ay hindi niya karapat dapat gawin dahil ito'y magiging hobby at bisyo na ito. Lilitaw na ito ng bid'a. So, hindi dapat itong gawin. Gawin ito sa tamang panahon, sa tamang oras. Maaaring gawin niya lamang ito kung siguro, kung mayroon talagang siyang karapat, dapat na maihaharap sa Allah subhanahu wa ta'ala sa harap ng paghukom, nakatanggap-tanggap na dahilan kung bakit niya lang nagawa. Pero kung araw-araw mong ginagawa yung brother, ito ay pananadya. No? So, maaaring mapunta ka sa gawaing ito ay hindi aral ng Islam. Sabihin bid'a. Masaklap, subhanallah. Palayo na ba tayo ng Allah sa ganyang sitwasyon, inshallah. Alhamdulillah, dumako po tayo sa pangalawang katanungan, inshallah, no? Mula po sa 0947-788-7558. Ako po ang kanyang katanungan. Ganda umaga po. Ibig pong sabihin, ang ginagawang pagsamba ng mga hindi Muslim ay hindi tanggap. So, alhamdulillah, dito po sa tanong na to, malinaw po na kung saan na ang pagsamba ng kahit ang Muslim po, ang Muslim na sumamba ng hindi naayon sa paraan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po ay lalabas sa pananampalatayang Islam. So ganoon din po ang mga di mananampalataya na kung saan po hindi po tanggap ang kanilang mga mabubuting gawa, hindi tanggap ang kanilang pagsamba, na kung saan po ito yung napakasaklap sa ating mga Muslim na gagawa ng ganitong pangyayari, no? Na kung saan po lagi natin sinasabi sa ating sarili, Muslim tayo, ngunit ang ating pagsamba ay hindi naayon sa paraan ng pananampalatayang Islam. Dito po ang pinaka nakakatakot, inshallah. Idadagdag ko rin, brother, no? Mayroon din pong patwa na kung saan kapag sinadya nyo yung sala, balikan ko lang,
mayroon din patwa na kapag sinadya nyo raw ang sala na kinatamaran o hindi gawin, either na mayroon kayo layunin ngunit talagang pinalipas nyo ang oras, mayroon din patwa bra na lumalabas sila sa Islam, ha? Kaya galingan na lang natin. So, nasa sa atin yan, brother, no? At least naibigay natin ang dalawang patwa na mayroong nagpapatwa na kahit plano mong gawin, kapag pinalalampas mo ang oras na sinasadya at pinatatamaran, pumasok ang isang oras na sinadya mo, mayroon ding patwa, kapatid, na sinasabi nila, kasi lang dito sila Ibn Taymiyyah, sila Ibn Uthaymin, nasabi nila lumabas ka sa Islam kahit may plano ka pang gawin ito. So, alhamdulillah, mashallah. napakalawak ng pag-aaral, lalo na sa sala, brother, no? Napakalawak lang, dapat mag-aaral talaga ang isang Muslim. So, dalawa ang patwa, ibig sabihin maaaring mabigat pareho ang patwa. So, pumunta tayo doon sa wala tayong doubt. No, yun ang mas mainam. Yan ang pinakamainam, kapag may patwang ikhtilaf, pumunta tayo sa doubt. Walang doubt. Don't sure ang inshallah yung gagawin natin. Alhamdulillah. So, alhamdulillah, doon po, balik tayo sa tanong, nakusan doon sa pagsamba ng di Muslim, ay tanggap po ba? Ito po ay malinaw na hindi tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakusan po, dahil ang malaking kasalanan para sa Allah ay ang pagsamba ng liban pa sa Kanya. Nakusan po ay natawag na Shirkul Akbar. So, alhamdulillah, yun po, malinaw na kasagutan. Inshallah, hindi po ito tatanggapin ng Allah. So, doon po tayo sa katanong, pangatong katanong mula po sa 0928-737-1121. Ano po ba ang pinakamalaking bida na maaaring magawa ng tao? Mashallah, ito po ay, yun po tulad ng sinabi natin, doon sa nagtanong na to, ang pinakamalaking bida na maaaring magawa ng tao ay ang doon sa bida din po, na kusa ng pagsamba po dito. Na kusa ng pagsamba nang wala sa aral ng Islam o pananampalatayang Islam. Lalo na ang makakilala ka lang ibang Diyos, bro. Yan ang pinakamalaking bida na pagbabagong ginawa mo sa reliyon. So, malinaw po na kusan ang sinuman po sumamba, kahit Muslim po, ang kasagutan po dito ay hindi lang po para sa mga hindi Muslim. Maging sa mga Muslim po, na kusan ay, kaya tinuturo dito na sabi ng Propeta Muhammad SAW na ang isang sanggol magmula pagkasilang ay dapat na maghanap ng kaalaman hanggang sa kanyang libingan, inshallah, no? So, malinaw po na obligatory sa atin mga Muslim mag-aral sa pananampalatayang Islam, na sa ganun ay mapalayo tayo sa mga gawain na magpapalabas sa atin sa pananampalatayang Islam. So, alhamdulillah, yun po ang mainam para sa ating mga Muslim. Isa pang katanungan po mula sa 0929-410-0095, hindi po ba ang ginagawa ng Kristiyano ay turo ni Jesus? Magandang tanong to. Actually po, ang kasagutan dito ay hindi po turo ni Jesus ang ginagawa ng mga kakristyanuhan. Malinaw so, ibig po kasi yan. sabihin, bro, kaya tinanong niya siguro yan, paano magiging bida nga naman ang turo ng Kristiyano? Turo ito ni Jesus, kaya tinatanong niya siguro, ito hindi po ba turo ni Jesus ang gawain ng Kristiyano? Malinaw po yan, brother. Hindi so masasabi natin turo ni Jesus dahil lang halos ginagawa po ng ating mga kapatiran sa mga kapatid na Kristiyano ay halos taliwas sa turo ni Jesus, na kusang po ang turo ni Jesus ay sumamba. Unang-una, yung pinakamalaking bida na kusang nasagot natin kanina, pinakamalaking bida ay bida din na kusang pagsamba. Ang turo ni Jesus ay sumamba ka sa nag-iisang Diyos ng aking Diyos. So, ang ginawa po ng ating mga kapatid na wala pa sa pananampalatayang Islam ay ang sinamba ay ang nagtuturo na sumamba sa nag-iisang Diyos. So, malinaw po na hindi po gawain ni Jesus ng kakristyanuhan ang ginagawa ni Jesus. So, ibig sabihin sa tanong na yan, bro, yan din parang sagot din niya sa kanina, ang pinakamalaking bida ay ituro mo ang Diyos na maliban sa Allah. So, diyan itinuro ng mga tao ang Diyos Jesus. Tinuro niya kung turo ni Jesus ang kakristyanuhan, hindi tuturo ng Kristiyano si Jesus sa Diyos. So, ibig sabihin na talagang bida siya, ang turo ng Kristiyano ay wala sa turo ni Jesus. Wala sa turo ni Jesus. Malinaw. Yan ang totoo. Turo ni Pablo siguro. Turo ni Pablo to. O yung unknown resources. So, alhamdulillah. Muli po ay dumako pa tayo sa isang katanungan. Ako mula po sa 0947-879-8865. Gandang umaga po. Ibig pong sabihin ang ginawang pagsamba ng mga hindi Muslim ay hindi tanggap. Malinaw po, sunod na sabi natin kanina, hindi po tanggap ang mga ginawa ng mga hindi Muslim. Kahit Muslim pa, bro, basta bida. Basta bida. Muslim na nga ito pagsamba. Mga totoong nasa reliyon na hindi tinatanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, paano pang hindi niya reliyon na itinatag? Ay lalo niyang hindi tatanggapin ito. Bakit po? Kahit na ang gawain ng hindi tunay na reliyon, hindi galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kahit nasa katuruan ng Islam, hindi pa rin tatanggapin bro. Bakit? Ang kondisyon para tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang gawain na ay una kilalain mo siya, pasukin mo ang kanyang reliyon,
at gumawa ka ayon sa sunna ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin kahit ang ginagawa ng ating mga kababayan ay ayon sunod sa batas ng Islam, kung relihiyon niya ay hindi relihiyong Islam, ay hindi pa rin yan tatanggapin. So malinaw na ang gawain ng mga hindi mananampalataya, hindi pa Muslim, ay hindi yan tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Especially talaga lalo na hindi ito ang ginagawang pagsamba ay aral mula sa Diyos at mga propeta sugo, kundi aral lamang, naturo lamang ng mga tao talaga. Yan ang totoong pangyayari, brother. Inshallah, na kusang po ay naway ipamulat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga nakikita sa paligid na kusang na sinusunod nila, no? Inshallah. So, alhamdulillah, dumako po tayo sa mga nakaraan tanong na kusang po ay mga nalikod na tanong na mula po sa 0919-569-8765. Salam, ano po ang karamihan na mananahanan sa paraiso at impyerno? Alhamdulillah, masyaallah, napakagandang katanungan to, no? Na kung saan po ito ay umaakma rin sa paksa natin ngayon, inshallah. So, ang sugo sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, karamihan sa mga sa impyerno na mananahanan ay mga babae. Yan po, malinaw po yan. Authentic po na hadith. Bakit kaya, brother? Yan ang isa sa mga unang-una, inshallah, brother, sa unang-una, yung mga pagsuway sa Allah ang ginagawa at saka, nila. Mahina sila. Yan ang mahina kumpara sa lalaki, kaya mapupuno ang impyerno ng mga babae. Alam mo ba ang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang unang dahilan? Tinanong siya dahil ba sila sumusuway sa lalaki? Hindi. Dahil sila ay sumusuway sa kanilang mga asawa. Yan ang napakasaklap. See? Ay ngayon sa panahon natin, makakarandam pa lang ng isang babae na gusto, lang yan, lang yan, ha? Talagang ano nang sinasapit mong masasamang salita sa iyong asawa. Iyan ang isa sa dahilan ng kahinaan nila. See? Makikita mo ang kahinaan nila, inaaway ka lang, hindi nila matanggap palos ang batas na Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang tanda, sinasaktan nila ang kanilang mga asawa, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga babae. Kaya kung saan, hindi naman sinabi ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sabi niya kayo lahat mapupunta, no? Binabalaan ng mga babae na mapaghandaan nila ito na ang impyerno ay mapupuno ng babae sapagkat sila ay suwail sa kanilang mga asawa. Tapagkat ang galit ng asawang lalaki ay galit din ng Allah. Ang ikalulugod ng lalaki sa kanyang asawa ay ikinalulugod din ng Allah. May dalil ka ba dyan? Mayroon. Ang sino mang lalaki na namatay ang kanyang asawa at siya'y nalulugod, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malulugod sa babaeng namatay. Ibig sabihin, i-vice versa mo lang yun. Kung namatay ang babae na ang lalaki hindi nalulugod, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa babaeng namatay na yan ay hindi siya malulugod. Kaya konektado sa lalaki ang galit at tuwa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga asawang babae. Kaya tayong mga babae, mga sister, ingatan natin masaktan natin ang ating mga asawang lalaki at dagdagan yung pagbibigay ng sadaka sapagkat ito ang magbubura ng inyong mga kasalanan, gawain kahinaan, ang sadaka. Ito ang solusyon, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, magsadaka kayo nang sa ganun ay hindi kayo mapabilang sa impyernong apoy dahil karamihan, majority dyan ay mga babaeng nakita ko, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam, mashallah. Nakusan po, yan po, malinaw na maraming karamihan ang mapapasok sa, ito babala ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga kababaihan po. At bilang karugtong ng hadith na ito, at karamihan na mananahanan sa paraiso ay ang mga mahihirap na Muslim. So bakit naman? Mashallah. Diba? Ibig bang sabihin ang paraiso ay special lang sa mahirap? Actually, brother, bilang dyan, inshallah, kaya na nasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang itong hadis na to, dahil halos ang nakakalala sa Allah subhanahu wa ta'ala, yaong mga mahihirap lamang. Halos lagi na naalala. Kung babalikan natin ang isang mayaman, hindi niya maalala ang Allah, dahil siyempre paano siya mag-aalala sa Allah kung nakita niya na kumpleto naman ang kanyang pangailangan. Pero hindi naman lahat ng mayaman, dahil may sinabi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, mabibilang mo lang ang papasok sa paraiso sa mga mayaman. So babala rin ito sa mga mayroong kayamanan, babala rin po ito sa kanila. So sana po ang programang ito ay nanawagan muli na sana po ay matulungan nyo pang magtagal. Abay panahon po at para gugulin ninyo ang inyong mga kayamanan sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqatul Jariyah po ang mga pinagsumikapan po ng programang ito para sa mga magbibigay reward sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at mabibilang mo lamang ang papasok na mayayaman sa paraiso. Kung gusto nyo pong mapabilang, na mabibilang nyo lang, ibig sabihin konti lang ang papasok dyan. Abay po, pagsamantalahin nyo na po, habang nabubuhay kayo, nagugulin ninyo ang inyong kayamanan upang mapabilang kayo na makapasok sa paraiso. At bakit ba mahirap ba ang pumapasok? Ang marami sa paraiso ay ang mahihirap.
Kaya, no? Kung mapapansin ninyo ang mga propeta, nagpapamana ba sila ng kayamanan? Wala, Hindi. brother, Dahil wala. ang kayamanan ay nakakatakot sa dunya, maging ang mga sahabay kinakatakutan nila ang kayamanan, iniiyakan kapag sila binibigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil alam nila na ang kayamanan ay wala naman itong silbi kung hindi magagamit sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung hindi ito ay maglulugmok lamang upang iligaw ka sa dunyang ito at maglulukmok lamang at magbibigay ng kadiliman sa kabilang buhay sa tao. Kaya ang kayamanan dito ay isang malaking pagsubok sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Totoo yan. Napakalaking pagsubok upang iligaw lamang tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliban sa mga galing na Muslim, alam nila itong gamitin, no? Mashallah, Especially, totoo yan. mayroon akong kilala na isang napakagaling na ang pera niya ilinulustay niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, si Brother Ahmad, si Doc. Assalamualaikum po sa inyo, Doc. Yan, napakabait, Mashallah. napakagaling ng ating kapatid na yan, nasa gitnang Alhamdulillah. silangan. Alhamdulillah, mashallah. Yun po, malinaw na kasagutan, no? Ang isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagbigay siya ng babala. Una sa mga babae at ganoon din sa mga mayayaman, no? So hindi lang po yan na inaano natin na parang sa mahihirap ang paraiso. Meron din mga mahihirap na pasuway, mga ano. Oo, hindi naman lahat papasok ang Hindi mahirap. lahat na mahirap. Hindi ibig sabihin dito mahirap lamang po na Muslim, ha? Baka sabihin ng ating kababayan, pati pala mahirap na Kristiyano. Wala po. Hindi po kayo kasama sa pagdating sa ganito dahil ang tinapag-uusapan po dito ay kaligtasan. Kung kayo kasama sa kaligtasan, kasama po kayo mahirap doon. Yun, Kung oo. hindi po kayo kasama sa kaligtasan, ay tinutukoy lamang po dito ay yaong mga sumamba doon sa may-ari ng paraiso. Siya Yan may ang karapatan malinaw. magpapasok dito. Kung sino ang papapasukin niya, yaong sumamba sa kanya. Yun po ang napakalinaw na papasok na mahihirap sa paraiso ang mga sumamba lamang sa kanyang kaisaan. Alhamdulillah, mashallah, no? O saan po, paalala rin po sa ating mga kapatid na may hirap na kaus din sa pamuhay ay wag po rin natin sabihin sa ating sarili na tayo'y makakapasok diretso dahil marami po sa ating mga kababayan na may hirap din sa pananampalatayang Islam na nawawala ang tawakul sa Allah. Yun ang pinakamasaklap, inshallah, na naway palayo tayo ng Allah sa ganyang sitwasyon, inshallah, no? Alhamdulillah. So, dumako tayo sa pangalawang katanungan. Nakusahan po ang tanong dito ay mula sa 0947-714-3103. Salam, makakapasok po ba sa paraiso ang isang Muslim na pasaway na babae sa kanyang asawa? Mashallah. Yun, malinaw. Parang nasagot na kanina yung brother. Yun ang, mashallah to. Malinaw po yung nasagot kanina. Yun po yung katugunan na kung Kung mamamatay ang kanyang asawa, ay mamamatay siya, na nalulugod ang lalaki sa kanya, Alhamdulillah. nalulugod ang Allah sa kanya. Pero kung mamamatay ang babaeng to, na hindi nalulugod ang kanyang asawang lalaki, ay alam mo na po yung kahihinatnan mo sa kabilang buhay. Alhamdulillah. So, yun po yung tamang katugunan natin yan at sagot yan. So, nakadepende po ang inyong pagpasok sa paraiso din sa tuwa at galit ng Allah. Ngunit konektado ito sa galit at tuwa ng inyong mga mister. Oo, alhamdulillah. So, inshallah, no, dagdag natin na inshallah sa mga kapatid natin, mga sister, huwag ho natin hadlangan ang ating mga asawa, lalo na kung sila ay gumugugol para sa landas ng Allah. Yan po isa sa mga dapat natin ding isipin na ang gawain ng ating asawa na hindi naman po lumalabag sa pananampalatayang Islam at bagkus ay nakakaragdag pa ito sa kanyang mga mabuting gawa. Ang pagsayang ayon po ninyo ay kabilang din yun sa kanyang paggawa, inshallah. At maipapayo rin natin sa mga sister, nagalingan nila sa kanilang pakikitungo sa kanilang mga mister. Sapagkat kung pag-aaralan ninyo ang aral ng Islam, kayong mga kababaihan, abay napakaganda po ng pakikitungo nyo sa mga mister para matuwa sila. Ano po? Kapag sila'y naglakbay, uuwi silang alam nyo, magpaganda kayo sa kanila. Mashallah. Pagpasok niya sa inyong pintuan, pagbukas nyo, i-greet nyo siya ng salamu alaikum. Magpakita kayo ng ngiti, halikan nyo ang inyong asawa. Kapag siya'y nagsasalita, pakinggan nyo. Huwag kayong aangal, huwag kayong magrereklamo. Irespeto nyo siya. Ibigay nyo ang mga tamang karapatan ng lalaki at ibibigay din naman sa inyo ang tamang karapatan para sa inyo. Ganyan ang tamang pamilya, brother, pamabuhay na masaya at maligaya. At ang pagmamahal ay lalong mapasibol. Mayroong batas ang Islam dyan. Kompleto ang Islam. Mashallah, alhamdulillah. So yan po, lagi po natin tandaan yung mga paksa na kung saan ay lagi umaakma sa ating pamumuhay. Inshallah. Baka naman ikaw, brother, pag uwi mo ay... Inshallah, sana ganun. Hindi naman. Malabo, inshallah. Alhamdulillah. So, alhamdulillah, another question po mula po sa 0930-505-2124. So, alhamdulillah, ang tanong po dito, mayroong mga Muslim na hindi sila nagsasala. Ngunit sila ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Tanggap po ba ang pag-aayuno nila? So, alhamdulillah, malinaw po. Ang pag-aayuno, inshallah, ang pag-aayuno nila ay hindi tanggap sapagkat ang sinumang may... hindi nagsasala o sinumang hindi nagsasala, siya ay nasa labas ng Islam. Tingnan mo yan, brother.
Anya, sila hindi nagsasala. Totoo Pagdating ng Ramadan, Mag-Ramadan. nag-ayuno. Mag-ayuno. Pero magsasala. Magsasala Yun, sila totoo, dahil totoo. alam nila hindi tanggap ang ayuno. Pero may layunin sila pagkatapos ng Ramadan, hindi na sila magsasala. Yun ang masakla. So dahil dito hindi tanggap ang kanilang pag-aayuno, nasa labas pa rin sila ng bakod ng Islam. Bakit? Subhanallah. Kahit ba sila'y madatnan ng kamatayan? Kahit na sila'y madatnan ng kamatayan, dahil alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pagkatapos ng Ramadan na yan, hindi na naman sila magsasala. Ayaw na naman nilang magsala. Ibig sabihin ay hindi pa rin sila pumasok sa bakod ng pananampalatayang Islam. Majority scholar. Gaya ng sabi natin kanina, kapag ikaw ay wala ng planong magsala, isang sala mo lamang ang sadyain mo at lumampas ang oras nito, nasa labas ka na ng bakod ng pananampalatayang Islam. Paano pa kung 11 months? Yan ang masaklap. See, can you imagine 1 month kang magayun at magsala, pero ang plano mo after 1 month na sala, babalik ka na 11 hindi months magsasala. na naman, Talagang oo. gusto mong hindi ka magsasala. Sadya mo ito. Abang nagsasala ka, alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi ka rin Muslim. Bakit? Dahil may plano kang tatalikuran mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala after a month. 11 months mo na naman na hindi sasambahin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So sa ganito, ang mga scholar, ang kanilang ayuno at Hindi pagdarasal ay hindi tanggap, sila pa rin ay nasa labas ng bakod ng Islam sapagkat tinitingnan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang iyong gawa ay correct, ngunit ang iyong intention ay tinitingnan din ng Allah Subhanahu wa So Ta'ala. malinaw din dito, brother, ang kanilang mga mabuting gawa hindi tanggap. Walang tanggap dyan ay Oo. sa ating mga scholar hanggat ganyan ang niya mo. So hindi sapat na gawin nating pagbabayad ang pagbibigay ng sadaka sa mga ganyang sitwasyon. Oo. Malinaw, no? Dahil habang nagsasala ka, bro, nandun sa puso mo hindi ka naman magsasala Yun. pagdating nun eh. So mamatay kang kahit namatay kang nagsasala at nag-aayuno, Wala pa rin. sabi ng scholar, wala pa rin dahil ang puso Wala mo na. nandoon ang tatalikuran mo siya, Pero ang Allah lalim. Subhanahu wa Ta'ala Subhanallah. after a month. Ipalayo tayo na wala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ganyang sitwasyon, inshallah. Kaya isa sa mga talagang binigay na iniwan na payo ng Propeta Muhammad sa atin ay maghanap ng kaalaman. Inshallah, no? So, alhamdulillah, meron po tayong katanungan mula din po sa 0908-426-4210. Ako saan po ang kanyang tanong. Sa inyo pong mga Muslim, ang pagtuturing po ba ninyo sa inyong mga propeta ay tulad din po ba sa mga tulad din po ba ng pagkilala namin mga Kristiyano sa mga propeta? So, sa madaling sabi, ang propeta ng Quran ninyo at propeta ng Biblia ay parehas. So, malinaw po, hindi po eh. Nakusaan po sa Islam po, ang mga propeta, sila po ay pinahalagahan, minamahal at hindi po tinutuligsa. So, napakalinaw na hindi po kami matatawag na Muslim kung isa sa mga propeta tulad nila Propeta Jonas, Propeta Daud, Propeta Isa alayhis salam, Musa, sila po ay hindi po namin pwedeng itakwil o hindi pwedeng baliwalain sapagkat hindi matatanggap ang aming pagiging Muslim o hindi kami magiging ganap na Muslim kung amin silang itatakwil. Nakusan po, doon naman po sa tanong ninyo, nakusan kung sa inyo po, masasabi po namin sa inyo, ay hindi rin naman po kasi natin masabi na inyo rin po silang tinuring na mga propeta. Sa anong dahilan po? Malinaw po sa inyong kinahawakan na Biblia, nakusan po marami talata dyan, nakusan hindi po ginalang ang mga propeta. Hindi rin po nila minahal ang mga propeta. Bagkus, binigyan nila ito ng pagtutuligsa. Binigyan ng mga hindi makarapat-dapat na gawain. Tulad na lamang sa Ismail, basahin po ang unang Ismail sa 20:42, na kung saan po, dyan po ay nagkaroon ng relasyon. Ginawa pang bakla ang mga propeta, tulad sila David at Jonas. Nagkaroon ng relasyon, no? Dyan po, mabasa sa unang Samuel 20:40-42. Kaya, sa pangalawang Samuel, meron din po dyan na 1:26 nakalagay dyan na si David at saka si Jonathan naghalikan pa. Para si Jesus meron din yan bro. Oo, malinaw yan, Nakita niya totoo ang yan. alipin, Meron Nakita sa, niya ang kanyang ano, sinisintang, paano ba yun, Oo. bro? Meron dyan sa 1:21-20, dyan malinaw na ginawa nakalagay dyan, si Jesus ay bakla daw. Dahil siya, ayon sa pagkakasabi sa talatang yan, nakita ni Pedro na sinusundan si Jesus ng kanyang iniibig na alagad. At paghapon ay maghapon doon nakahilig sa dibdib. Nakahilip sa dibdib niyan, Oo, bro. At so, makita mo sa personal yan, ayun bro, ang isipin mahirap. mo. Kaya isa See? sa mga masabi natin, hindi po parehas talaga, malinaw na hindi parehas, napakalayo ng agwat ang pagturing ng mga Kristiyano sa mga propeta at ganoon din ang pagturing natin sa mga Ang propeta. pagturing natin sa mga propeta ay walang mataas, walang mababa. Pantay-pantay, walang iniinsulto, yan, walang oo. tinutuligsa. Ang pinakamalaking pagtutuligsa nila kay Jesus o Isa alayhis salam ay gawin nilang Diyos na kung saan Diyos, totoo hindi yan. niya
niya kailanman ipinangaral sa mga tao na siya ay sambahin, kundi sambahin lamang Allah. Ito ang malaking paglapastangan sa dakilang propeta na ito na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan kinaluluguran, minamahal ng lahat ng mga Muslim. So ang mga Muslim lang ang hindi lumalapastangan sa lahat ng mga propeta. Maliban sa mga ito ay linalapastanganan nila ang mga mahal na propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Totoo yan. Totoo po Dahil yan, ang malaking paglapastangan ay pagtatambal, pagbigay mo ng pagsamba maliban sa tunay na Diyos. Ngunit ibinigay nila na si Jesus na siya ay sambahin, ngunit walang ipinangaral kailan paman si Jesus na siya ay sambahin. Mashallah, yun po, napakalinaw. Malaking paglapastanganan yun sa kung titignan natin, kay brother, Prophet no, kung yun dito sa ating na, tulad sinabi mo, na napakalaking kalapastanganan na yung pagsamba ng ginawang pagsamba kay Isa alayhi salam, no? Turo yan ng tao, brother, ha? Hindi yan turo ni Jesus. Kung titignan mo, ginawa nilang sinasamba si Jesus. Pero ang ginawa sa Biblia, puro turo sa Biblia, ay tinutuligsa siya, ginagawa niyunurakan, ginagawa ng mga hindi magandang kwento. So, paano magkakaroon ang isang tao na paniniwala kung ang ganyan ang naturo sa Biblia? So, ibig sabihin malinaw na ang kanilang mga puso ay nakabalot. O Gumagawa pa siya ng alak. Tapos Yan. makikita mo sa bersikulo, wala siyang masahang kaharian sa kabilang buhay ang mga manginginom ng alak. Pero pinagbintangan, Kontra. linasing niya yung mga tao, wala na sa sarili yung mga lupaypay na sa sobrang alak na kanilang ininom. Subhanallah, anong klaseng propeta o sugo ang pinadalang dakilang manlilika kung ganun lamang ituturo niya sa mga kanyang tagasunod, brother? So malaking paglapastanganan yun, bro. Ibig sabihin, mali. Hindi pareho ang pagtingin ng mga hindi Muslim at Muslim pagdating sa pagtuturing sa mga propeta, kung paano ginagalang at rinrespeto sa Muslim, kung paano tinuring si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun na ganun lahat ang mga propeta at sugo, pantay-pantay. Wala silang kinikilingan, walang mataas, walang mababa. Alhamdulillah, mashallah. At ang mga inuturo ng mga propeta dito ay puro mga batas ng pananampalatayang Islam. At pinaniniwalaan natin lahat ng aklat nilang dala, pinaniniwalaan natin ang kanilang mga aral maliban sa mga abrogation. At wala silang mga aklat na dala na nagtuturo ng mali. Oo. Yan ang malinaw doon. So, alhamdulillah, yun po ang kasagutan. So, dako po tayo sa isang katanungan na mula po sa 0946-497-4930. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good day po. Kung sa Islam ang pinagbawal ang pagsamba liban pa sa Allah at sa mga rebulto rin, di ba? Sa mga kapatid nating Kristiyano ay ginawa naman ito. May talata din po ba sa Biblia na ipinagbabawal din ito? So, alhamdulillah, malinaw po mga kapatid natin, no? Isa to sa mga nakikinig po nating mga kababayan na wala pa sa pananampalatayang Islam. Ito po ay magandang mga talata na ibibigay natin, na ibigyan natin ng halaga. Take note po to. Basahin po ang Exodus 20, talatang 20 hanggang 4:5. Ako saan po, nakalagay po doon, huwag kang gagawa para sa iyon ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa itaas sa tubig, o sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyurakan sila, o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. So, ibig sabihin, malinaw dito sa talata ng Exodus na tinuturo dito na huwag kayong sasamba maliban sa tunay na tagapaglikha, at bagkus dito sinasabi na huwag niyong sasambahin ang mga inanyo, ang mga rebulto o mga anumang may wangis. So kung gusto natin inshallah na paniwalaan natin na i-correct natin pagsamba, ay paniwalaan natin ng mga ilang talata sa Biblia na nagtuturo sa atin ng mga tamang pagsamba. Hindi po yung makikinig lang tayo ayon sa ganito ni Father, ayon kasi niya, no? So, wag po ganun. Mag-aral po tayo. So, alhamdulillah, ang binaparusa pa, brother, may parusa pa dito, ay sinabi pa dito ang Panginoon sa Biblia, na kung saan makita mo sa mga awit. Makikita mo doon, na kung saan sinabi pa doon ng Panginoon na sila ay maging rebulto din. Silang mga gumagawa. Na kung saan nakalagay po dito sa mga awit, mababasa po sa 115 verse 5, sila ay mga may bibig. Yan, tinutukoy dito, mga rebulto po, ngunit sila ay hindi nagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila ay may mga tenga, ngunit hindi nakakarinig. Mga ilong mayroon sila, ngunit hindi nakakamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi nakakatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi rin nakakalakad. Ni nagsasalita man, hindi sa kanilang ngala-ngala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. So malinaw dito na ang sino mang gumawa ng mga pagsamba, oo, bawat tumiwat, mayroon parugtong dito,
bawat tumitiwala sa kanila, kasama po yung mga nagsisisamba, na sinabi nila ng Panginoon dito na magiging katulad nila, mga ribulto din. So malinaw po dito sa nagtanong, yun po yung mga talata na kung saan malinaw po na hindi po, may talata po sa Biblia na bawal po sumamba sa mga ribulto at mga gumagawa nito. Alhamdulillah. So alhamdulillah, ako po tayo sa sunod na katanungan. Mula po sa... Siguro bro, isang tanong na lang yan, no? Malapit na ang oras natin. Inshallah, Brad. Mula po to sa 0929-410-0095. Nakita ko po sa YouTube na sala na kayo ay mayroong paksa hinggil sa Arabic grammar. Malakas ko narinig ang salitang mudaf ilaihi sa ganitong leksyon. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Alhamdulillah, brother. Madalas niya daw naririnig ang mudaf ilaihi. Yan po yung Arabic grammar. Siguro yung mga YouTube ko, nakikita niyo po yung mudaf ilaihi. Kung madalas niyo po naririnig yan, ang ibig sabihin ng mudaf ilaihi, yan po yung possessive at saka possessor. Ibig po sabihin, kapag sinabing mudaf, yan po ay maaaring pagarian at yung mudaf ilaihi, yan po ay nag-aari. So, bibilisan ko lang po ng konti, no? Sa salita kasi ng Arabic, wala pong op, tulad ng English, op. So, dito sa Arabic, makikita nyo ang op na ito ni, ibig sabihin sa Tagalog, ni, kapag ito ay mudaf ilaihi. Ang tanda ng mudaf ilaihi, ito ay walang al. Ang unahan niya, yaong possessive, walang al at walang tanwin. So, halimbawa, kasi bigyan ko example, kitabu, walang al, walang tanwin, kitabu, ibig sabihin, mudaf na yan, pwedeng pagarian. Sino ang may-ari? Like, for example, kitabullahi. So, ibig sabihin, ang lahi, ang huli niya ay kasra, kaya nga mudaf ilaihi, ang huli ng Allah ay kasra. Kitabullahi, not kitabullahu, kitabullahi, book of Allah. So nakita nyo ang of, lumitaw, book of Allah. Sa Arabic walang ganon, ngunit lilitaw ito sa mudaf ilaihi, book of Allah. So ibig sabihin ng mudaf, pwedeng pag-arian, ang mudaf ilaihi, siya ang nag-aari doon sa pwedeng pag-arihan. Mudaf ilaihi, walang al, walang tanwin, ang unahan nito ang mudaf. Then ang susunod niya ay majrur ang kanyang sign, Allahi. See, ano man ang kasunod doon ng pag-aarian, majrur ang sign ng ulihan ng letra ng susunod na mudaf ilaihi. So yun ang mudaf ilaihi po, possessor and possessive. Okay? Yan po, walang sign na tanwin, walang sign na al, kitabullahi, mudaf ilaihi. Inshallah, yan po. So paalam ka na, bro. So inshallah, bago po lahat, bago tayong paalam, ay humihingi po tayo ng kapatawaran unang-una sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ganoon din po sa ating mga kababayan na nakikinig kung saan po kami nakapanalita po, nakapanakit sa inyong mga kalooban, ay kami po ay mihingi ng kapatawaran, no? Alhamdulillah. Inshallah po ay muli pang kita-kita sa susunod na Miyerkules sa ganap na oras po. So, alhamdulillah, wa akhira da'wana alhamdulillah, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Kami po ay nagaanyaya na makinig at subaybayan po ang aming programa na pinamagatan namin, Islam is Solution for Humanity. Ito po ay mapapakinggan natin sa araw ng Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito lamang po sa Bataan Station, 98.3 FM, Smile Radio. Ito po ang inyong lingkod na tagapagsalita, Imam Saleh Beray, kasama po ang mga kapatiran sa likuran ng programang ito. Muli po ay inaanyayahan po namin kayo sa isang programa na kung saan ang siya po magbibigay ng lahat ng kasagutan sa lahat na samot-saring suliranin o problema ng tao hinggil sa kanyang pananampalataya na kasagutang katotohanan at walang kasinungalingan. Tayo po ay magkita-kita at magkatagpo-tagpo sa programang ito sa araw ng Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, insyaAllah. Wassalatu wassalam walhamdulillah Rabbil Alamin.